Strangest superstitions from around the world. Alam mo ba, sa Turkey, kapag ngumunguya ka ng chewing gum sa gabi, ang paniniwala nila ay parang ngumunguya ka raw ng laman ng patay. Creepy, di ba? Pero teka, yan ay isa lang sa napakaraming kakaibang pamahiin o superstitions mula sa iba't ibang parte ng mundo. Sa video na to, tatalakayin natin ang ilan sa pinaka-strangest, weirdest, at minsan nakakatawang superstition na hanggang ngayon ay pinaniniwalaan pa rin ng maraming tao. Superstitions o pamahiin. Lahat ng kultura meron ito. Some are harmless, some are funny, at meron ding nakakatakot. Pero isang bagay lang ang common. They reveal how people from different countries make sense of the unknown. Unang halimbawa ay sa Japan. Sa Japan, masama raw ang magtusok ng chopsticks nang nakatayo sa kanin. Bakit? Kasi ganyan ang ginagawa nila kapag may libing, kapag inaali ang pagkain para sa mga yumao. Kaya kapag ginawa mo to sa normal na kainan, parang bad omen na nag-aanyaya ng kamatayan. Pangalawa ay sa Russia. Sa Russia naman, wag na wag mong ipapasa ang asin gamit ang kamay mo directly. Dapat ilagay mo muna sa mesa bago iabot. Kapag kasi dumiretso kang nag-abot ng asin, paniniwala nila ay mauuwi sa away at conflict ang relasyon nyo ng taong yon. Pangatlo ay sa Brazil. Sa Brazil naman, malas daw kapag pinatayo mo ang wallet mo ng tuwid. Ang ibig sabihin raw nito ay mawawalan ka ng pera. Kaya kung may Brazilian ka na kakilala at nakita mong maingat sila sa wallet nila, baka superstition na yon ang dahilan. Pang-apat, South Korea. Sa South Korea, may tinatawag silang fan death. Paniniwala nila na kapag natulog ka na bukas ang electric fan at walang bintana, pwede kang mamatay dahil mauubos ang hangin o masyadong lalamig ang katawan. Weird man pakinggan, pero hanggang ngayon maraming Koreans ang naniniwala rito. Kaya kadalasan may timer ang electric fan nila. Pero ito ang trivia na baka hindi mo alam. Did you know ang superstition na knocking on wood para hindi matuloy ang malas ay may ancient origin? Galing yan sa paniniwala ng mga Europeans noon na may mga spirits na nakatira sa mga puno. Kapag kumato ka sa kahoy, para kang humihingi ng tulong at proteksyon mula sa mga spirits na yon. Kaya hanggang ngayon, ginagamit pa rin natin ang ekspresyon na knock on wood kahit halos wala nang nakakaalam ng pinagmulan nito. Sa Italy naman, malas daw kapag nakapatong ang sombrero sa kama. Sa India, kapag sumipol ka ng gabi, inaanyayahan mo raw ang masamang espiritu. Sa Egypt naman, malas kapag nakita mong may owl, simbolo raw ng kamatayan. At dito sa atin sa Pilipinas, napakaraming panghahiin. Example, bawal magligpit ng mesa habang may kumakain pa kasi baka mawalan daw ng buhay ang taong yun. At marami pang iba. Kung iisipin mo, lahat ng superstitions na ito may common denominator. Takot sa hindi natin maipaliwanag. Ginawa sila para protektahan tayo. Kahit minsan wala namang specific basis. Kaya ang life lesson dito, hindi masama ang respetuhin ang kultura at paniniwala ng iba. Pero at the same time, importante rin na gumamit tayo ng critical thinking. Kasi minsan, ang pamahiin ay reflection lang ng buhay ng human psychology. Kung paano tayo naghahanap ng control sa isang mundo na puno ng uncertainties. So, alin sa mga superstition na ito ang pinaka-weird para sa'yo? O baka naman may sariling pamahiin kayo sa pamilya ninyo na hindi ko nabanggit. Share mo sa comments. Gusto ko ring marinig ang versions ninyo. Kung nag-enjoy ka sa video na to, don't forget to like, comment, at mag-subscribe sa Insightful Thinkers. At syempre, hit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong content na nagbibigay sa iyo ng bagong kaalaman at insights. This is Insightful Thinkers reminding you, stay curious, stay informed. Peace.